gabi po sa bawat isa. Napakabuti po ng Diyos, lagi-lagi. Lagi-lagi napakabuti po ng Diyos. Praise God. Ang ihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot. Thank you, Lord. Harapan natatakot sa aking paglalakbay, ngunit ang pag-ibig mo kailanman laging tapat. Dakilang masasalamat ang inihahan ko. Dapat kang purihin. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Para sa iyong aking awitin. Purihin po ang Panginoong Diyos. Thank you, Lord. Salamatan po natin ang Panginoong Diyos ngayong gabi. Hindi alam ang pinagmulan, lalo ikita patutunguhan. Subalit nakilala kita sa katotohanan sa tuwa. Tayong ibigay, tulad mo'y masaganang buhay, dakilang masasalamat, ang inihahandog ng tunay. Dakilang masasalamat, ang inihahandog, dapat kang walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Para sa iyo aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Puso kong nagagala, at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. Ngayon ako'y natutong awit ng pasasalamat sa aking Diyos at tagapagligtas. Ikaw ang ibigin, paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang inihahandog. Dapat kang purihin. Magandang gabi po sa bawat isa. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Para sa iyo ang aking Praise God. Magandang gabi po. Napakagandang awit po. Dakilang pasasalamat. Sapagkat araw-araw, sabi po ng Bible, we have to give thanks in all circumstances because it is the will of God in Christ Jesus our Lord. Kamusta na po kayo? At ikalawang Wednesday na po. It's April 8 at patuloy na tayo po ay nagpapasalamat kasi po maganda ang panahon.
At patuloy na very clear ang ating broadcasting ngayon. Direkta po muli dito sa amin pong tahanan sa Quezon City. Ako po ay nakakapag-broadcast po sa inyo ng live. At ito po ay siyempre sa tulong at habag ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay malakas at patuloy na pinagkakalooban ng Panginoong Diyos ng panahon para makapag-broadcast po tayo. At ito po ay naisasagawa natin sa tulong at habag po ng ating Panginoon. Kaya muli po, second Wednesday na po, it's April 8. Tayo po ay nakapag-broadcast po noong April 1 at tuloy-tuloy po ang ating gawain. Walang patid po dahil naniniwala tayo sa prinsipyo, maging may trabaho man tayo, maging marami pong kaabalahan, unahin natin lamang ang Diyos. Yun po yung acronym natin ng UNLAD. Ang lahat ng pag-unlad po, spiritually, physically, financially, pati po sa kalusugan, intellectually, mentally po, umiikot po yan pag tayo po ay may unlad. At ang ibig sabihin ng unlad, unahin natin lamang ang Diyos. Kaya bumabati po tayo saan man dako po ng Pilipinas, sa lahat ng ating mga kapatid. Lalo tigit po ay nais ko iparating ko ang isang magandang gabi po sa mga taga-Puray nating mga kapatid. Kamusta po kay Javier Chen at gayon din naman po kay Maribel Raybuenan. Magandang gabi po sa inyo. Kay Joyce Raybuenan po at saka kay Wendy Melendez. Ayan po, Sister Wendy ay naka-live din pong nanonood sa atin. Kasama din naman po si Nanay Soli. You're always in my prayer, Nanay. Malinaw na paningin po ninyo. At si Brother Mel din, si Brother Andrew ay kasama po natin. Kaya ito po ay malaking pribileyo na tayo po ay maging kasangkapan ng Panginoon Diyos. Sa mandako tayo ng mundo ipadpad, sa mandako ng buong Pilipinas, hindi po napapatid ang ating pagbo-broadcast ng kanyang mga salita dahil kada Bible studies po may panibago pong karunungan, may panibago pong kaalaman na itinuturo sa atin sa isang tunay na kahulugan ng pag-ibig, ang pagsasabi po ng totoo, at gayon din naman po ang tunay na kahulugan ng pagpapakumbaba, talagang unahin natin lamang ang Diyos. That's the real meaning of humility. Nasa lahat ng gagawin natin, secondary ang trabaho, ang mga kabisihan po ay hindi po pwedeng pumantay basta gawain na po ng Diyos ang atin pong pag-uusapan. Kaya po ako ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kapatid, saan man po dako kayo ng atin pong bansa, lalo tigit po sa ating mga kapatid diyan po sa US. Mapagpalang gabi po sa buong Cruz family, lalong-lalo na po kina Doc Norman at saka po kay Brother Kaloy. Magandang gabi po sa inyo diyan, kay Sister Divine, at lalo tigit po ang prayer natin po ay hindi nawawala para po sa ating minamahal na kapatid na si Sister Lina. Sister Lina, you're always in our priority prayer po. Mahal na mahal namin kayo and we are always praying po sa inyo pong kalakasan ng inyo pong pangangatawan. Salamat din po at atin pong binabati rin ang ating mga kamag-anak po, lalong-lalo na ang Esquejo family at ang Familiar family na sila po ay napaka-generous po na kami po ay in-entertain nung nagpunta po kami sa Looc Romblon. Kaya maraming salamat kay Rodom, ang akin pong pinsan, kay Ate Debs po, kay Auntie Meli po na pinaunlakan din kami sa kanilang tahanan. Pagpalain po kayo lahat dyan. Nasa California po sila at nasa Texas. Maraming salamat po sa Panginoong Diyos po ang kapurihan sa buhay po ninyo dyan. Pati na rin po si Cheryl dyan po sa Ohio. Kamusta na po kayo? At lahat po ng mga kapatid sa 50 states po ng US, tayo po'y napapanood ng klarong-klaro. Magandang gabi rin po sa lahat po ng ating mga kapatid sa Canada. Kamusta na po kayo? At patuloy din naman tayo pong nagagalak dahil tayo po ay napapakinggan din pala dyan ng very clear po. Kamusta po sa ang Ramos family, ang Hiron family, lalong-lalo na yan po sila Che. Ayan, naka-tune in din po sila. At lalo na rin po sila Eunice. Magandang gabi po sa inyo dyan at sa buong San family po. Sa Europa ho, abot po tayo sa Scandinavia. No, maski po sa Norway, Sweden, and Finland po, lalo na sa United Kingdom, ang Gutierrez family po, abot na abot po tayo at naririnig po tayo palagi po, 24/7, pwede nilang pakinggan po ang mga recorded po nating mga Bible studies. Sa Japan po, ayan po ang ating kapatid na si Midori at saka po si Lizette
At hopefully we are praying din kay William na nakabalik na po sa kanyang duty dito sa Pilipinas. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo dyan sa Japan at sa Middle East po. Salamat po at maganda po ang aming balita tungkol sa kalagayan niyo, Sister Aster, kay Ivan, at din yung balita rin namin na maganda rin ang kalagayan po nila Paulo at ni Shed, ni Sean, si Yela, bagong bibi po nila. At lalo tigit po ang ating mga kapatid din, si Ate Ellen, kamusta po kayo? At saka po, ayan po, sila Alex, at saka si Len Dungo, si Sean, buong kamag-anakan po ng Dungo family. It's a blessed morning ho or afternoon dyan and blessed night po dito. Pagpalain po tayo lahat ng ating dakilang lumikha. Kaya napakabuti po ng ating Panginoong Diyos at hindi po kayo nawawala sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Binabati po natin si Sister Irma at saka si Sister Odi. Sister Irma, tuloy ang prayer natin bukas. Alam niyo po yung excitement, hindi pa nga natatapos yung Bible studies pero gigising ang ating mga mata bukas, ang ating inaantabayanan. Prayer po. Pag na-develop po yung prayerful life po natin, ang gaan na ho ng buhay talaga po eh. Hindi na tayo nagwo-worry po sa pagtaas ng gasolina, sa digmaang magaganap. Anyway, covered po ng banal na dugo ni Kristo ang atin pong dugo. Kaya see you tomorrow po. Sa ngayon, nakikinig po muna si Sister Irma, Sister Odi, si Sister Maribel Reybuenan ho. Magandang gabi po sa inyo. At yung mga taga-puray natin, ayan po sila Sister Corazon Gardaban Cruz, kamusta na po kayo dyan? At pagpalain po kayo. Ang buong Mendoza family po, salamat po Sister Baby, Brother Larry, ayan po sila Philip, sila Jerome, sila Daryl, ang kanilang mga asawa at mga girlfriend. Magandang gabi po sa inyo, mga apo. Kamusta na po kayo? At sana po ay nasa magandang kalagayan kayo. Salamat po sa prayer, Sister Baby, at pangangamusta po nung kami po'y nasa Romblon at nasa Boracay. Ayan po, palagi ko pong nakakausap si Sister Baby. Pinapaalam po na pinapanalangin din kami po na kahit malayo po kami, salamat po sa Panginoong Diyos. Ayan po. Kaya magandang gabi rin po kay Brother Nel Raduban. Kamusta na po kayo? Ayan po. Gaya ng pag-uusap natin po doon sa chatroom, it's okay po na magpahinga lang. Okay po yon. Basta wag tayo makakalimot po na makinig ng Word of God. Kaya sa buong Raduban family, kay Nel, ayan, kay Crisel at sa 3 anak nila, tama ho yun, mag-rest din kayo. Ayan, nandito dito po si Sister Aster. Magandang gabi po sa inyo. Maganda po ang balita na kayo po ay nasa magandang kalagayan. Pagpalain po kayo. Si Belinda, Sister Belinda Borlado po, ayan, nandito rin po. Magandang gabi po. Ayan po, si Nanay Soli, we are always praying for Angelica and also kay Arlene sa kanilang mga negosyo, kina Raymond at saka kina Edo sa buong Bautista family, pati sila Baby. Magandang gabi po sa inyo. Si Ryan, vlogger na rin yan, si Ryan. Ryan, binabati kita at nakapag-produce na naman tayo ng isa pang doktor. Kasi yan si Ryan Villegas po na yan ay advice ko po, colleague ko rin. At siya po ay isa sa mga produkto rin ng mga doktorado na na-produce ko po. Nakapag-produce na ako ng 3. Purihin po Panginoong Diyos. Kahapon po ay matagumpay na nakapag-defend po yung akin pong estudyante. At tayo po ay talagang blessed na naman po na sa tanan po ng akin pong pagtuturo, nakapag-produce na po ako ng 3 doktorado. Isa na si Ryan po dyan. Magandang gabi rin po kay Sister Samantha Dumagit. Hopefully po ay nasa magandang kalagayan kayo. Maayos po yung lahat ng atin pong mga gawain sa church. Thank you kay Samantha, sa buong Dumagit family, kay Brother Chito na hindi nakakalimot sa atin. Magandang gabi rin po kay Sister Emmy, kay Brother Greg po. Salamat po at naka-tune in po kayo at napapanood nyo rin pala yung mga story natin at ang mga adventures natin sa Romblon at Boracay. Salamat Sister Emmy sa pag-appreciate ng mga story natin. Andyan din si Brother Chito Dumagit. Si Crisel, thank you sa magandang programa natin. Naaayos palagi kasi sa tulong ng Panginoong Diyos, si Crisel ang nag-aayos ng program committee natin kung sino po ang magba-Bible studies every Sunday, kung sino magbibigay po ng flowers, kung sino po ang magpe-preside, mananalangin sa tithes and offering. Thank you kay Lord sa buhay mo, pati po kay Joyce Reybuenan,
Magandang gabi po kay Braggy Manuel. Kamusta po kayo? Sa lahat ng mga kapatid. Jaja Manuel. Praise God. Sarap po bumati, no? Talagang, ayun, nakita ko din po si Crisel Raduban. Kamusta na, Crisel? Ayan. Ang mabuting may bahay po ni Brother Nel. Ayan po, ang dami-dami na po. At kung hindi man po ako nabati, no, ay wag po kayong magagalit. Hindi po natin yun na minsan nakikita. Si Jaja Manuel, ayan. Minsan palusot-lusot lang po yung mga greetings eh. Ayan. So, ano po ba ang ating tatalakayin? At kung ako naman po yung mangangamusta, kamusta naman po kayo? Pinararating ko rin po ang aking pagkamusta po dahil nagkausap po din kami ni Pastor Elmer sa Puray at nasabi ko po dyan by June 7 po, ang lahat ng mga babautismohan po ay bababa dito ng Marikina para kayo po ay official na po na maisagawa ang ating baptismal sa inyo at ang baptismal class din po. At pati po ang mga suliranin o anuman pong mga update sa Puray ay pinaalam naman sa akin ni Pastor Elmer. Kamusta na po kayo dyan, Sister Leah, sila Georgie, ayan, kamusta na po kayo? Parang hindi ko pa yata sila nakikita ngayon. Baka mahina po ang signal dyan po sa Puray. But anyway, mga kapatid natin na nasa Puray, pwede nyo pong reviewin ang ating asynchronous uploading po ng mga preaching na ito. Maraming salamat po sa inyong buhay dahil alam ko po palagi kayong nakaantabay, lalong-lalo na sa mga mahahalagang gawain po ng Panginoon. Binabati ko rin po yung sister wife ko. Siya po ay nasa opisina po ngayon, kasalukuyan. Ang lahat po ng aking mga kapatid. Si Kuya Sunny po sa Australia. Kamusta po kayo? Nanonood din po siya. Si Ate Lisa po, dyan po sa Concepcion 1. Si Kuya Boyat sa Barangay Parang naman Marikina. At si Ate Chona sa Santa Rosa, Laguna. Mahal na mahal ko po kayo at taus-puso po na nagpapasalamat ako dahil kayo po ay naka-tune in sa atin pong palatuntunan ngayong gabi. Pastor, ano ho ba ang pag-aaralan natin na sa tema po ng second quarter natin tungkol po sa kamatayan ni Kristo ho, no? Doon po sa salitang kasapatan. Ang una po ay kapangyarihan ni Kristo, ngayon naman po ay sa kamatayan ni Kristo. Ano po ang mga kahalagahan nito? Kaya in line po with all our Bible studies, in line with all our preaching na umiikot po sa tema ng kahalagahan ng kamatayan ni Kristo, atin pong pag-aaralan ngayong gabi, yun pong title nating Pagkamatay ni Kristo ay naging pagkabuhay nating lahat. Bakit kaya ganun, ano? Pag may namatay, may mabubuhay. Alam nyo po, parang isa pong binhi, ano? Ang isa pong puno, lalo tigit po pagka po siya ay namunga, mapapansin nyo po ang bunga po, pagka po ito po ay inyo pong pinitas at kinain o kaya po hinayaan nyo lang sa lamesa, no? Mabubulok ho, mamamatay. At minsan nga ho, itinatapon na natin yun pong bunga ng mangga. Pero yung pagkamatay po ng bunga ng mangga na ho na yun, pag itinapon nyo po yan sa isang matabang lupa, mula sa pagkamatay po, no? Mula sa pagkamatay ng bunga na ito, meron na naman pong uusbong na isa na naman pong puno dahil na bumula po sa kamatayan ng isang prutas na yon, nabuhay naman po ang panibagong halaman at ito'y walang iba po kundi ang panibagong puno ng mangga. Kaya muli ho, nagpapasalamat tayo dahil tinuturuan tayo ng ating Panginoong Diyos, no? Sa lahat ng atin pong mga gawain. At dahil po sa mga gawain na ito, patuloy po nating nakikita ang kahalagahan po ng mga aral at ng mga doktrina. Lalo tigit po ang kamatayan ni Kristo, hindi lang po isa pong simpleng nalagutan siya ng hininga o nawala po ang kanyang tibok ng puso, pero ipinapakita po dito ang sakripisyo ng Diyos at dahil sa kanyang kamatayan, nagkaroon naman po tayo ngayon ng panibagong buhay. Can we say amen? Ano? Kaya yan po ang title natin ngayon. Ang pagkamatay ho ni Kristo ay siya pong naging pagkabuhay namang nating lahat, di ba? Napakaganda po na pag-aaral nito kasi mula po sa isang binhi na namatay, may uusbong po na isang halaman. Mula po sa isang, halimbawa po, hayop na namatay na naging pataba po siya dun po sa lupa. Yung kanyang kamatayan ay naging kalakasan po ng lupa upang ito po
ay magkaroon ng panibagong buhay. At ito po'y sa pamagitan ho ng pagiging pataba para maging isang buhay po na halaman ang maitatanim po roon. Kaya tayo nagpapasalamat dahil ang lahat ng ito po ay pinangyayari ng Panginoong Diyos. Ipinapakita po sa atin na mahalaga po na tayo po ay tumingin sa maibibigay pong kamatayan ni Kristo para tayo po ay mabuhay at magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Bago po tayo tumungo sa atin pong pag-aaralan in line with sa kamatayan po ni Kristo for the second quarter, again, ikalawang Wednesday na po, it's April 8, live po tayo ngayon dito po sa Quezon City. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumungo po muna tayo sa isa pong mahalagang panalangin, hindi lamang po upang purihin ang Diyos, kung hindi humingi po ng kapatawaran sa lahat ng atin pong mga nagawang pagkakasala. Tayo po lahat ay yumuko. Magandang gabi po, Panginoong Diyos, at kami po ay nagpapasalamat dahil sa gabi po na ito, muli po na naman ninyo kaming tuturuan, muli po na naman ninyo kaming bibigyan ng panibagong aral, at dahil dito po, kami po ay nagpapasalamat dahil tinatanggap namin ng buong buo, ang puso namin po ay isang matabang lupa upang ang binhi mo po ay mailagay, maitanim po, at ito po ay mamunga, makaisang daang beses po, Panginoong Ama. Panginoon, hindi rin po kami malayo sa mga pagkakamali. Marami po at karaniwan po ay nakakasala po kami, sumasalangsang kami sa iyong mga banal na utos. Kaya Panginoong Diyos, humihiling po kami, pakabanalin niyo po, pakalinisin niyo po ang aming mga puso upang ang aming pag-aaralan ngayon ay maging karapat-dapat na maitanim po sa isang pusong nagsisi. Salamat po sa inyo pong mahabang pagpapatawad sa kahabagan at grasya. Anuman ang aming malaking nagawang kasalanan o maliit, maging ito'y kinubli namin o harapang inihayag sa inyo, o maging ito man ay sinasadya at di sinasadya po. Salamat sapagkat sa bawat patak ng dugo ni Kristo, kami po ay nalilinis sa lahat ng mga kasalanan po na ito. Muli, Ama, basbasan nyo ang lahat ng mga nakikinig, ang mga nag-uukol po ng panahon, at ang mga taga-Puray po dahil mahina po ang signal doon. Nawa po ay mapakinggan po nila kahit ito po ay mai-record na at mai-upload na po dito po sa Facebook account po ng Feast of Harvest, at lahat ng ito po ay pinagpapasalamat namin sa pag-asa na ikaw ang magbubukas ng aming mga puso, ikaw po magtatanim dito upang ito po ay mamunga ng 100 beses. Maraming salamat, Ama. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaralan, ang Bible study sa pagkamatay ni Kristo, nagkaroon naman ng pagkabuhay nating lahat. Muli, maraming salamat po sa banal na pangalan ni Hesus Kristo. Amen at amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo, at alam ko po ay nasa magandang kalagayan po kayo. Kinakamusta rin po natin ang ating mga kapatid po. Andyan po si Demalin na. Yan. So nare-restore na po kung nandyan po si Demalin. Mamaya-maya ho, si Brother Marlo po, makakita na natin. At saka po si Joria, andyan na rin po sila. Yan po, mga kapatid nating taga-Puray po. Gaya po ng ating sinaad at sinabi po, nung namatay po si Kristo, naging kadahilanan upang tayo po ay mabuhay lahat. Our being Christian is focused on the Lord Jesus Christ. Hindi po yung pagiging Kristiyano natin dahil sa talento natin, dahil tayo po ay magaling na pastor, dahil po malaki po yung ating samahan o yung church. Christianity, again, uulitin ko po para hindi tayo maliligaw, is all about Jesus Christ. At ang good news po nun, kailangang mamatay ni Kristo kasi sa kanyang kamatayan, matutubos tayo sa lahat ng atin pong mga kasalanan. Kaya po sa pag-aaral po natin, ang pamagat po ay pagkamatay ni Kristo at ang pagkabuhay naman nating lahat. Dito po natin matutunghayan kung ano-ano po ang mga pangyayari doon po sa kanyang pagkamatay at bakit tayo binuhay na magmuli po mula po sa pagkapatay natin sa mga kasalanan, tayo po ay nabuhay sa pamagitan po ng aral ni Kristo. Kaya yun na po ang atin pong tatalakayin ngayon, and without further ado po, atin pong isa-isahin at atin pong talakayin po ngayon ang sinasaad po ng Colosas. Because in Colossians chapter 3 verse 1 to 5, dito po natin makikita at mapag-aaralan, mga kapatid, kung ano po yung pong teksto dito po sa title natin, pagkamatay po ni Kristo at ang pagkabuhay namang nating lahat. So kung excited na po tayo po ngayon ay bibigyan ng Panginoong Diyos ng isang
aral ano ho, na tungkol po sa mga talata ng Kolosas dito po sa ating expository Bible studies. May mga talata po na tayo po ay kukunin mula po sa Colosas 3:1 hanggang 5 at ito po ay hihimay-himayin natin para muli ho maunawaan natin bakit sa pagkamatay ni Kristo nabuhay naman tayong lahat. Ayun po. So, gaya ng napaliwanag ko po, no, kung napapansin niyo ang expository preaching po ay kumukuha ng mga mangilan-ngilan na talata at hinihimay-himay. Pag tinatawag naman nating topical Bible studies, may isa tayong topic at iba-ibang mga Bible verses ang ating sinisynthesize para masuportahan natin kung ano po yung titulo natin. At kung napapansin nyo po, konektado rin ang ating pangwakas kasi yung pangwakas po ang talagang nagpapatatag at nagpapalakas ng Bible studies natin na mga pinag-aralan natin totoo, trustworthy po at talagang kapaki-pakinabang. Kaya po, maging sa gabi po na ito, no, muli ho, pinag-aaralan natin bakit namatay si Kristo at bakit ho sa kanyang kamatayan, nabuhay naman po tayong lahat. Kaya muli ho, basahin natin ang Colossians chapter 3, verse 1 to 5. Sabi po dito, may 4 na kulay tayo rito na mapag-aaralan. 4 points po, no? Sabi po ng Colossians chapter 3, verse 1 to 5, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Dito po sa verse number 2, color blue naman po, pangalawang bahagi na po ito, no? Ang sabi naman po dito, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos na kasama ni Kristo. Ikatlong kulay na ho, sa number 4, si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kalwalhatian. At dito na ho, sa kulay itim, verse 5 po, kaya patayin na nga ninyo ang pagnanasang makamundo. Ano ho yung mga pagnanasang makamundo? Take note of the word, patayin. Ano ho? Pag namatay ang isang bagay, nabubuhay naman ang isa. Kaya pag pinatay ho natin ang mga pagnanasang makamundo, mabubuhay naman po ang kabanalan sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya sabi po rito, kaya nga patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Ano po yung mga pagnanasang makamundo? Ang pakikiapid, ang karumihan, ang mga mahahalay na simbuyo ng damdamin, ang mga masasamang pagnanasa at ang mga kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yan nga ho yung sinasabi ko mga kapatid. Minsan ho tayo mapanghusga po sa mga ibang pananampalataya, yung pinanggalingan natin. All the while, akala po natin na sila po ay patuloy na sumasamba sa mga rebultong gawa sa kahoy at bato. Pero dito po sa verse na ito, kaya po pinapapatay para tayo mabuhay spiritually. Kasi sabi ng verse 5, kaya nga patayan na ninyo mga masasamang makamundong pagnanasa na ito, ang mga pakikiapid, yung mga karumihan ho na yan, ang mga mahahalay na simbuyo ng damdamin, ang lahat ho ng mga masasamang pagnanasa at ang mga kasakiman. Yan pong 5 na yan, mga uri ho ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. That's why sometimes we are also guilty of worshiping idols kasi may mga nakatago po sa ating Diyos-Diyosan. May mga nakatago po sa atin na mga atin pong sinasamba. Nangingibabaw po kay Kristo. Kaya sa gabi po na ito, sa atin pong pag-aaral, pinamagatan po natin pagkamatay ni Kristo at pagkabuhay nating lahat. Ano ho? Paano ho dahil sa kamatayan ni Kristo, tayo naman po'y nabuhay? At bakit pinapapatay ni Kristo yung mga masasamang simbuyo ng damdamin? Ano po ang mabubuhay sa atin pag pinatay natin ang mga masasamang pagnanasa ng mundo na ito? Without further ado, isa-isahin po natin at atin pong pag-aralan ngayon, ano-ano ho yung mga kadahilanan bakit sa pagkamatay ni Kristo, magiging pagkabuhay naman po nating lahat. Una po sa lahat, pagka po tayo ho namatay, ibig sabihin ho, si Kristo ho ay simbolismo ng pagkamatay po niya, no ho,
nagpapatunay, iniatang ng Diyos ang kasalanan natin sa Kanya, kaya po si Kristo'y namatay. Hindi dahil po nagkasala si Kristo. Sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Pero bakit siya ang namatay? Diyos siya. Dahil He carried po, kinuha niya yung kasalanan at ang galit ng Ama na punta kay Kristo. At dahil siya po ang namatay, tayo na dapat patayin, nabuhay. O alam niyo po yun, ano? Dahil napanood po ninyo yun pong His only Son na doon po, no ho, papatayin na nga po si Isaac. Simbolismo po ng tao na kailangan patayin. Pero hininto ng Diyos ang pagpatay kay Isaac. Bakit ho? Dahil meron po palang ibibigay na offering ang Diyos, isang tupa. Sabi nga po ni Abraham, God will provide nung nagtatanong si Isaac. Bakit ho may ibibigay na tupa? Kasi yun po si Kristo ang siya pong iaalay, ang mamamatay para yung tao po, si Isaac, na dapat sasaksakin, mabubuhay. Hindi ba natin ho nakikita yung kahalagahan? Si Kristo ay mamamatay pero tayong lahat ay mabubuhay. Yun po ang mensahe po ng magandang balita ng Diyos. Kaya nga ho, bakit ho dun sa pag-aaral natin, ang pagkamatay ni Kristo ay nagdulot po ng buhay, nagdulot po ng pagkabuhay nating lahat. Dahil unang-una, kailangan ho, pag tayo ho ay binuhay na mula sa ating mga kasalanan, dahil patay tayo dati, no? Binuhay tayo sa ating mga kasalanan, dapat ang ating pag-iisip ay itinutuon na natin sa mga pag-iisip na makalangit. Ayan. So Syra, pwede mo nang ilagay dyan sa baba, ano ho? At saka si Corazon. Ayan po, sila po'y naglalagay po. Pag-iisip na makalangit, yan po ang isang mahalagang matututunan natin pag muli tayong binuhay po sa ating pagkakasala. Alam niyo, walang kapangyarihan makapagbabago sa puso ng tao kundi ho ang banal na espiritu ng Diyos eh. Yung dati bulag ka, pwede ka makakita spiritually. Yung dating hindi mo maunawaan ang salita ng Diyos, ngayon ho, klarong-klaro. Kumbaga po, maliwanag pa sa sikat ng araw. Nung dati ho, talaga pong meron pong umaagaw ng katotohanan sa puso natin. Ngayon sa pakikinig po ninyo, kitang-kita nyo po ang mga katotohanan inihahayag sa inyo pagka kayo nag-aaral ng Biblia. At bakit po nangyayari yun? Kasi yung pong pagbabago ng isang tao ay isa pong regalong kaloob sa atin po ng Diyos. Can we say amen? Ha? So dahil po doon, sa atin pong pinag-aaralan, yung pagkamatay ni Kristo, naging sanhi po ng atin pong pagkabuhay. Ayan. At itong pagkabuhay na ito, itinuturo sa atin ng Biblia at ng mga aral ni Kristo na since binuhay na po tayo mula sa kasalanan, ang pagtuunan na ng atin pong pag-iisip ay mga bagay ho na makalangit. In fact, sabi po dito ng Colossians chapter 3 verse 1, sa Colosas 3:1, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Tingnan niyo po yung salita. Binuhay tayong kasama muli ni Kristo. Bakit? Patay po tayo eh. Patay tayo sa kasalanan eh. Pero si Kristo po'y binuhay na mag-uli at kasama ng pagkabuhay niya, nabuhay po ang salita ng Diyos sa puso natin. Ano po ang paanyaya po ng kasulatan? Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang dami-dami nating mga Bible verse po. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, we have to fix our eyes unto Jesus. Sabi po ng unang Korinto, doon po sa, kung di ako nagkakamali po, sa 4:12, sabi po doon sa 1 Corinthians 4:12, ituon natin ang ating mga paningin sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita po ay panandalian lamang. Ngunit, gaya ng pinag-aaralan natin, ang mga bagay po na hindi nakikita ay panghabang panahon. Kaya pati po ang paningin, pati po ang ating pag-iisip, kailangan po, sabi po dito sa Colosas 3:1, ay itinutuon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit. Alam niyo po, bilang isang Kristiyano, ano ho, ang pagiging Kristiyano ho natin, hindi nakasalalay ho yan sa katabi ninyo sa church. Hindi po yan dahil sumama yung loob nyo, sira na yung pagiging Kristiyano ninyo dahil may taong naka-offend sa inyo sa church.
Hindi po dahil hindi nyo gusto yung pastor, yun na ang dahilan nyo para hindi kayo mag-church. Hindi po si Pastor Archie ang pagiging Kristiyano. Hindi po ang Peace of Harvest ang pagiging Kristiyano. Hindi po yung kinaiinisan ninyo kung minsan sa church ang pagiging Kristiyano. Ang pagtutuunan natin ng pansin, sabi ng Biblia, hindi po yung mga bagay na makamundo, kundi ituon natin ang ating mga pansin at pag-iisip na sa mga bagay na mga makalangit po. Ang ating pagiging Kristiyano ay nakatuon kay Kristo. Si Kristo ho ay makapangyarihan. Si Kristo po ay Diyos. Si Kristo po ang may-ari ng buhay ninyo. At wala kayong ibang pinaglilingkuran sa church kung hindi po si Kristo. Huwag kayong titingin kay kapatid na Juan. Ay, na-offend ako sa kanya, kaya ayaw kong mag-church sa Peace of Harvest. Huwag kayong titingin po kay kapatid na Juan na ayaw ko na dyan, pastor, kasi napagwikaan ako at ako po ay masama ang loob ko. Hindi po si Brother Juan, hindi po si Sister Juana ang Diyos. Sila po ay taong katulad natin, nagkakamali. At huwag ninyong titignan sa Peace of Harvest, huwag ninyong itutuon ang pag-iisip ninyo sa kanila, kay pastor, sa atin pong mga ministry heads, sa ating mga elders. Kasi, uulitin ko po, no? Very clear na ipinahayag ng Biblia, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ayan. Christianity is not all about Peace of Harvest. Christianity is not all about Pastor Archie. Christianity is not about Brother Juan or Sister Juana. Christianity is all about Jesus Christ. Hindi kayo pumapasok sa Peace of Harvest dahil sa pastor. Hindi kayo pumapasok sa Peace of Harvest dahil maganda ho ang organisasyon. Hindi kayo aalis ng Peace of Harvest dahil na-open kayo kay Brother Juan, dahil na-open kayo kay Sister Juana. Pagtuunan ninyo ng pansin kung paano ninyo mabibigyan ng kagalakan si Kristo, pagtuunan nyo ng pansin kung paano po kayo mag-iisip mapaglingkuran si Kristo, wag tayong pusong mamon, wag po tayong pusong balat sibuyas, madaling masaktan. Ayan. Kaya binabati po natin, nandiyan na rin po si Sister Leia, ano, si Sister Dolores. Kamusta po kay Pastor, ano po, sa Puray po, yung mga kapastoran natin dyan, Pastor Elmer, kamusta po sa inyo? Ayan. Kamusta po kay, ayan po, Sister Maribel Reybuenan. Yes, tama si Sister Irma, Christianity is all about Jesus Christ. Kasi tignan nyo po, pag hindi nyo susundin, ito pong pag-iisip na makalangit, yung iba sa inyo ayaw nang mag-church. Bakit? Na-offend kayo sa ugali ng isang katabi ninyo. Na-offend kayo sa sinabi ni pastor. Hindi nyo gusto dahil si pastor hindi kayo nabati. Hindi naman ako ang Christianity. Ang Christianity po nakaukol kay Kristo. Ayan. Kaya next time na magtatampo po kayo sa pastor o kahit na sino, aalalahanin ninyo, sino ba sila? Ang tunay na pinaglilingkuran sa Peace of Harvest ay walang iba kundi si Jesucristo. Kaya mga kapatid, yan po yung unang-una, no? Binuhay na tayo mula sa atin pong pagiging patay sa kasalanan at yamang binuhay kayong muli. Ang sabi po dito, binuhay tayong kasama ni Kristo, ituon na natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, sa kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. In fact, ang sabi po ng awit 123, 1, ano po ang sabi po ng Psalms 123 verse 1, ang aking pangmasid, ang sabi po ni David, yung paningin niya, yung pag-iisip niya, ang sabi ng awit 123, 1, ang aking pangmasid doon nakatuon sa luklukang trono mo, O Panginoon. Kanino po nakatuon ang pangmasid ni Haring David? Doon po sa luklukang trono ni Kristo. Look unto Jesus alone. Ayan. Yan ang turo po ng pagkabuhay ni Kristo mula sa patay. Pangalawa ho, itinuturo din siyempre sa atin na since patay tayo sa kasalanan, binuhay na naman tayo ng Panginoon, ano ho, sa kabanalan ng salita niya. Lahat ho ng atin pong mga
buhay na sabi nga ni Pablo, kinokonsidera ko na rubbish, kinokonsider ko na basura, no? Na ito'y itinapon na niya. Yung po mga pagnanasang makalaman kasi nakita na ho natin ang kabutihan ng banal na espiritu eh. Nakita na natin ho na may buhay na walang hanggan. At ang paanyaya po ng Biblia, ikalawa, pagwaksi na ho sa mga bagay na makalupa. Itapon na natin. Ayan. Ang sabi po dito sa Colosas 3:2 hanggang 3 or Colossians chapter 3 verse 2 to 3, ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo. O, di ba ho? Katulad ng pinag-aaralan natin kanina, no ho, na ituon natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na makalangit. At inulit po ulit sa verse 2, ang sabi po dito, at ang mga bagay na panglangit ang isa-isip ninyo. Hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos na kasama ni Kristo. Patay ka na sa kasalanan eh. Sabi nga ng Biblia eh, tayo po ba ay parang aso na namatay na nga tayo ho sa mga kasalanan, isinuka na natin. Babalikan ba natin para kainin natin? Excuse me po sa mga kumakain po ng gabihan, ano ho, pero ganun ho kasi yung aso ho eh. Minsan inuluwanan niya, kinakain pa rin ho niya. Tambaboy ho, kahit paliguan nyo ng paliguan, sabi ng Biblia, no? Nilagyan nyo pa ng ribbon, pinabanguhan nyo pa. Pero naturalesa po kasi ng isang baboy na siya po'y bumalik po sa pusali, bumalik po siya sa putikan. Ganun ho ba ang attitude natin? Natikman na natin ang salita ng Diyos. Nakita na natin ang kalwalhatian ni Kristo na talaga pong lahat ng mga bagay ho na makamundo na ito lilipas eh. Mapapasaya ka ho ba ng panandaliang aliw? Hindi. Kaya nga tawag nun panandalian eh. Pagkatas nun, malungkot ka ulit eh. Mapapasaya ka ba ng salapi? Hindi ho eh. Mabibili mo yung gusto mo pero hindi mo mabibili ang kagalakan. Eh, nasa sayo na po ang lahat ho ng medisina. Mape-prevent mo pa yung pagtanda mo. Hindi. May mga sakit po. Pag dumating sa'yo, maski napakadami mong pera, hindi ka mapapagaling. Bakit ho? Kasi mga kapatid, lahat ng bagay na yan ay panlupa. Lahat ng mga bagay na yan makamundo. At ang paanyaya sa atin ng banal na espiritu, napakaklaro at napakaganda. Anong paalaala? Iwaksina natin ang lahat ng mga bagay po na makalupa. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo. Hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama po ni Kristo. Naalala ko tuloy nung nangangaral po si Pablo, lalo tigit po dun sa iglesia ng mga taga-Roma, sabi po niya in Romans chapter 12 verse 2, at ito po'y palagi niyong naririnig sa mga preaching na inihahatid ko sa inyo, sabi doon ni Pablo nung nangangaral siya sa iglesia para ang mga bagay na mga panlupa, hindi na natin pagtuunan ng pansin, ano? Huwag kayong makiayon, ika ni Pablo, sa takbo ng mundong ito. Sa halip po ay hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Ang sabi niya, Romans chapter 12 verse 2 po ito. Ang sabi niya, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Ano ho ba yung kalooban ng Diyos? Magagawa po ninyo kung ano po yung mabuti, kung ano po yung kalugod-lugod, kung ano po yung ganap na kalooban ng Diyos. Do not conform any longer to the patterns of this world, but you have to change with your mind. Ang sabi po ng Biblia, do not conform any longer to the pattern of this world, but you need a change of mind. Ituon ninyo ang lahat ng inyo pong paningin sa Diyos. Iwaksi ninyo ang lahat ho ng gawaing panlupa. Hindi ko po sinasabi mga kapatid no na wag na kayong magtrabaho, wag na kayong makisama po sa mga tao. Hindi ganun no yun. Ang ibig nating sabihin, yung pong ini-offer po ng mundong ito, panandali ang kaligayahan. Yung walang taros na pagsasaya. Ibig sabihin po, yung mga kinagisnan natin nung tayo kabataan pa, no? Inuman dito, sigarilyo doon, kuminsan ho, pati drugs, tinitikman. Lahat ng mga bagay po na yan, bagay na makamundo, ipapahamak tayo. Natikman na po natin, nalasahan na po natin, nasubaybayan na po natin, naakap na po natin ang lahat po ng aral ni Kristo at ng kanyang kabutihan. Bakit pa po tayo lalayo, mga kapatid? Hindi ho ba? Kaya nga ho,
napakaganda po ng paanyaya sa atin po. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo at hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama po ni Kristo. Kaya next time around, lalo na po sa mga kabataan, we have been there. Kami po ay nanggaling na dyan. Nakita namin walang maidudulot po na tulong o kaya po ay benepisyo. Yung tayo po ay patuloy na lumakad sa walang taros na pagsasaya. Sa lahat po ng hindi po sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Mamimisalign po kayo. Kahit nga ho sabihin ninyo, ang buhay ninyo mga kapatid, talaga pong kilala ako sa lipunan, talagang matalino ako pastor, talaga naman pong napakaganda ko. Para po sa isa pong magarang sasakyan, ano ho, parang tayo po ay kinukumpara na kung sakali po tayo ay isa pong magarang sports car na makikita nyo mataas po yung ating horsepower, talaga pong kaya pong mag 250 kung ang bilis ninyo ganun din ho. Ang pintura nyo napakagara, talaga naman hong milyong dolyares yung halaga. Pero pagka ho, mali ho yung pagkakalagay ho ng gulong natin o kaya ay hindi po naka-align yung ating gulong, pwede kang maaksidente, pwedeng masira yung sasakyan nyo kahit na anong ganda po. Parang buhay ng isang tao, pag naka-align tayo sa mga bagay na makamundo at hindi sa salita ng Diyos, kapahamakan po kahit na ikaw maganda, kahit na ikaw mayaman, kahit na ikaw matalino, pag hindi nakalapat sa kalooban ng Diyos ang buhay mo, kapahamakan ang iyong kakaharapin. Parang isang magarang kotse, kahit na po ikaw po ay milyon ng halaga, magandang pintura, mabilis po ang horsepower mo, pero balikuho ang gulong mo, mga kapatid, maaaksidente kayo. Disaster ang kakaharapin ninyo. Kaya nga pinawawaksi ng Diyos kasi hindi sang-ayon po sa kanyang kalooban ang mga bagay na makalupa. Sabi po ng Colosas 3:2-3, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo. Hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos na kasama po ni Kristo. Purihin po ang Panginoong Diyos. Kaya mapapansin ninyo, no ho, ayan ho, talagang pagka misalign tayo ho, at nakafocus tayo sa mga bagay ng mundong ito, walang mangyayaring maganda po. Magandang gabi po kay Geoffrey Corpus. Pagpalain ka po si Kiel Narce, nandito na rin. Ayan, makinasal po natin dati. No? Magandang gabi rin po kay Brother Chito Dumagit. Yan po, palagi pong nag-church sa atin yan. Praise God sa inyo pong mga buhay. Kaya patuloy po na tignan natin ang mga nais ba ng puso ko, nakaangkla pa rin sa panandaliang aliw ng mundo na ito, sa lahat po ng mga karnal na mga bagay, sa salapi, kapangyarihan, kagandahan, at hindi po sa mga bagay na makalangit. Baka naka-misalign po kayo, hindi kayo naka-tune in at naka-inline po sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ikatlo, pagka ho kasi nagbago na ho tayo ng pagtutuon natin ng ating paningin. Yamang patay tayo sa kasalanan, muli tayong binuhay ni Kristo. At gayon din naman po, iwinaksi natin ang mga bagay na makamundo. Sa takdang panahon po, dun po sa pagharap natin yung tunay na buhay. Sabi ng Bible, hindi tayo mamamayan po dito po sa sanlibutan na ito, kundi tayo po ay tunay na mamamayan sa langit. Pag nandun na ho, share po ang kaluwalhatian ni Kristo sa atin. Yun ang pagtaunan natin ho ng pansin. We're not getting any younger po Pero doon po sa buhay na walang hanggan, kasama natin ho ang kaluwalhatian ni Kristo doon. I-share po niya yon. Kaya yun ho ang napakaganda. Ano po ang sabi ng pinag-aaralan natin? Sa Colosas 3, ayan po, tayo po, ang sabi po dito, makikihati sa kanyang kaluwalhatian. Si Kristo ho ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, kung inyo pong ipinagtuon yung pansin ninyo sa mga bagay na mga makalangit,
kung iwinaksi nyo po yung mga bagay na mga makamundo, ang sabi po, magiging kahati tayo ni Kristo sa kanyang karangalan. At ito'y magaganap po doon po sa buhay na walang hanggan, kapatid. Can we say amen? Sabi ng Colossians chapter 3 verse 4, si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati kayo sa kanyang kaluwalhatian. Sabihin ho natin, makakahati tayo sa kanyang kaluwalhatian. Kapatid, hindi ho share lang, hati. Praise God. Makakahati tayo sa karangalan. Makakahati tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Nako po, yung pong panandali ang aliw dito, hindi nyo mapagpapalit yan. Yun pong panandali ang sakripisyong ginawa nyo rito, tumalikod kayo sa tukso. Pag pinalitan po ng karangalan ng Diyos sa langit, hindi nyo maipapaliwanag yung kagalakang mararanasan ninyo. Kaya dito po sa talata nito, let this be an encouragement. Kung tayo po'y nagtuon ng ating paningin sa langit, winaksi natin ng masama, makakahati tayo sa kanyang kaluwalhatian. Alam nyo ho, dun po sa time na tayo po ay mararapture, we will be with the Lord forever. Naalala ko po ang sabi po ng aklat po ng unang Tesalonica. In the book of 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Paano tayo makakahati at makakasama niya? Sabi po doon sa unang Thessalonica 4:17, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira, ay titipunin niya sa alapaap kasama ang mga binuhay. Bakit ho? Yung mga namatay kay Kristo, tayo po na nananampalataya kay Kristo, bigla pong nag-rapture, biglang dinagit po tayo, ano pong sabi? Sasalubungin natin ang Panginoon sa himpapawid at sa gayon, makakapiling na natin siya magpakilanpaman. Hindi lang tayo makakahati sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi po, in a twinkling of an eye, tayo ho dadagitin, mararapture tayo. Yung mga nangamatay po, magsasama-sama tayo sa ulap, sa alapaap, at makakasama na natin si Kristo magpakilanpaman. Hallelujah! Praise God! Yung excitement pong nararamdaman natin, we will be with the King of Kings, we will be with the Lord of Lords. Kasi yan po ang sabi, makakahati tayo sa kaluwalhatian po ng Diyos. Praise God! Ayan. Kaya nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos ngayong gabi. Kasi yun pong, unahin ko po, yung pagkamatay ni Kristo ho, magre-resulta sa pagkabuhay nating lahat. At pag tayo po'y binuhay na mula sa kasalanan, mga kapatid, ang pagtutuunan ng mata natin at ng ating isipan, langit na, hindi na yung mga bagay na makamundo. Iwawaksin na ho natin yung mga bagay na makamundo at tayo ho, pag tayo po'y sumunod sa kalooban ng Diyos, makakahati ho tayo sa karangalan niya. Hindi ba ho napakaganda po niyan? Ayan po. Talaga naman hong tinuturo ngayong gabi ng Panginoong Diyos. Ano magiging resulta doon po sa pagkabuhay natin sa kanyang kabanalan. Ayan. At ikaapat, of course, pag tayo ho ay hindi na magtutuon ng pansin natin sa bagay na makamundo, iwawaksin natin. At ang mata natin po ay nakafocus na, nakatuon na doon sa mga bagay po na sinasabi nating makalangit at nakawaksi na sa bagay na makamundo. Sabi po ng Colossians chapter 3 verse 5 sa English, put to death. Kaya nga patayin na ninyo. Tingnan nyo ho, pagka ho pinatay nyo yan, mga pagnanasang makamundo, put to death whatever belongs to your earthly desire. Meron pong mabubuhay. At ano po yung mabubuhay na yan? Mabubuhay po ang salita ni Kristo sa atin pong mga puso. Put to death whatever belongs to your earthly desire. Sabi po ni Pablo when he has taught in the schools, rather in the churches of Colossians, put to death whatever belongs to your earthly desire. And this would include sexual immorality, impurity, lust, yung evil desire, yung greed, which are all forms of idolatry. Sa Tagalog po, mga kapatid, ganito po ang pahayag ng ating Panginoong Diyos, kaya nga, patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Since nakita no po ninyo,
nakatuon na yung ating paningin at ang ating isipan sa mga makalangit at winaksina natin ang bagay ng mga makamundo, ngayon, makikihati ka na sa karangalan ng Diyos. Pero bilang pakikihati sa karangalan ng Diyos, pinapapatay po sa atin ng Diyos ang lahat ng mga pagnanasang makamundo. Sabi po dito, kaya nga patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, kasama ang pakikiapid, ang karumihan, ang kahalayan, ang mga simbuyo ng mga damdamin o mahahalay na simbuyo ng damdamin, ang lahat ng mga masasamang pagnanasa, ang mga kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. We now have one Lord and one Jesus Christ. He's the only way, the truth, and the life. Lahat ho ng forms ng sexual immorality, hindi pwedeng mangibabaw kay Kristo. All forms of immorality, all forms of lusts, all forms of evil desire, all forms of greed, all forms of idolatry, lahat ho yan. Hindi pwedeng mangibabaw kay Kristo sapagkat siya na po ang pinagtutuunan natin ng ating mga pansin. Gaya nga po ng sinasabi rito, kaya nga patayin na ninyo ang lahat ng mga pagnanasang makamundo, kasama ang pakikiapid, ang karumihan, ang mga mahahalay na simbuyo ng damdamin, ang mga masasamang pagnanasa, ang lahat ng kasakiman na isang uri po ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. In fact, ang sabi po ng Panginoon, nung nangangaral naman po si Pedro, doon po sa unang Pedro 2:24, ano po ang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 24? Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan po ni Kristo ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang sugat, tayo po ay pinagaling. Napakaganda ng iniiwan ng Diyos, ano? Gaya po ng pinangaral sa atin ni Pedro sa udyok ng banal na Espiritu, sa unang Pedro 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ho, when we put to death whatever belongs to our earthly desire, pagsunod po yon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga patayin na ninyo ang lahat na mga masasamang nasa. Pag pinatay po yan, yung mga masamang pagnanasa po na yan, tayo po ay nasa kalooban po ng Diyos. Sabi po ulit, kaya't patayin na ninyo ang lahat ng mga pagnanasang makamundo. Ang pakikiapid, ang karumihan, ang mga mahahalay na simbuyo ng damdamin, ang mga masasamang pagnanasa, at ang mga kasakiman na isang uri ho ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nakikita niyo po yung relevance, kapatid, ano? Lalo tigit po sa pagkamatay ni Kristo, nabuhay naman tayong lahat. Yun po yung ating pinapag-aralan ngayong gabi. Na since tayo po ay binuhay mula sa kasalanan at tayo po ngayon ay nakaharap na at nakatuon na ang pansin natin kay Kristo, iwinawaksi na ho natin ang lahat ng mga makamundong bagay. Yung pong diablo, nung ino-offera niya si Jesus Christ sa ilang 40 days, 40 nights, ano? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito. Nakalimutan nun ng diablo, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng mga bagay na yon. Ang sabi ng diablo, lumuhod ka lamang sa akin. Paano po luluhod si Kristo sa kanya? Siya po yung dapat lumuhod sa Panginoon dahil lahat ang ino-offer niya. Tignan yung pagyayabang ng diablo, bigay lang ni Kristo lahat ho yun. Gayon din naman po ang itinuturo sa atin ngayon. Dapat ho, tayo ho, hindi lang ho natin iwawaksi ang mga makamundong pagnanasa, makikibahagi tayo ngayon doon po sa ibinibigay sa atin ng Diyos na karangalan. At pinapapatay na po sa atin ng Diyos ang mga masasama pong gawain o yung sabi niya ho, yung mga pagnanasang makamundo. Kaya bilang pangwakas mga kapatid, ang pangako ng Diyos napakaganda. Tingnan nyo, dito po sa Expository Bible Studies, pinalalakas ngayon ng pagwawakas natin sa panibagong talata ng Biblia kung bakit sa pagkamatay po ni Kristo, tayo namang lahat ay nagkaroon ng buhay. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 4 to 6, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin
sapagkat tayo'y binuhay niya. Tingnan niyo po 'yun, ano? Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahan ng kalooban at dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo ay muling binuhay na kasama niya upang mamuno na kasama niya sa sangkalangitan. Kung paano po tayo po ay binuhay muli katulad ng pagkabuhay ni Kristo, tayo po ay makakasama niya sa sangkalangitan na patuloy na mamumuno sa takdang panahon. Mga kapatid, isa na naman pong natapos na Bible studies at ang akin pong puso ay nagagalak sapagkat nauna na naman natin ang Panginoong Diyos sa kabila ng marami pong mga alalahanin, mga trabaho at lahat ho ng mga gawain. Natatapos natin sapagkat ako'y naniniwala, pauunlarin ka ng Diyos kung uunahin natin lamang ang Diyos. Muli po, unlad, unahin natin lamang ang Diyos. Mga kapatid, bago tayo tumungo sa ating mga panalangin, kami po ay patuloy na nagagalak. Kung inyo pong ipagkakaloob sa amin ang mga prayer request ninyo, kung ayaw nyo pong magtanong, okay lang. Pero iyan po ang aking number. Kung may mga prayer request kayo, magpakilala lang po kayo. Pastor, pakipanalangin po. May sakit po ako. May mga papeles po na ipapasa po ako. Nag-a-apply po ako ng trabaho. Kung sakali ho na meron kayong prayer request at araw-araw po tayo po ginigising ng Lord para manalangin, sabihin nyo po sa akin, i-text nyo po sa akin. Kaya muli ho, tayo po ay magwawakas po sa panalangin at pasalamatan natin ng Diyos ngayong gabi. Magandang gabi po muli, Panginoon, at kami po ay inyong niloob na matapos po sa mga aralin na ito. Pinupuri ka namin, Panginoong Ama, dahil ikaw po ang amin pong source ng wisdom, source ng karunungan. At dahil ito po, Lord, ay inuudyok nyo sa aming puso, Panginoon, lahat ng nagpapauna sa iyo, Panginoon, at pinangungunahan po, Panginoon, ang inyong pong pangangaral, pagkaloob mo po sa inyong lingkod, lalo na po sa akin, Panginoon, ang pag-unlad. Dahil ako'y naniniwala sa katagang, ang unlad po, it stands for unahin natin lamang ang Diyos. At ang isang tao ay pauunlarin ninyo kung ikaw po ang prioridad niya sa kanyang buhay. Panginoon, hindi po ako perpekto, patuloy na humingi ako ng kapatawaran. Salamat po sa gabing ito, sa kabila ng lahat ng kapaguran. Ako po'y nananalangin sa pagkain po na akin pong pagsasaluhan, luto po ng biyenan ko. Salamat din po at pagkatas nito'y makakapagpahingan at makakatulog at excited po muli bukas para sa umagang panalanginan. Muli, Ama, maraming salamat sa pagkamatay ni Kristo, nagkaroon naman ng pagkabuhay ang lahat sa atin. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagkilala at pagdakila sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Magkita-kita po tayo bukas sa mga prayer meeting po sa umaga at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Muli ho, tao sa aking puso, mahal na mahal ko po kayo, taga Peace of Harvest. Mahal na mahal ko po kayo, mga taga Puray Christian Church. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos.